Sa kailaliman ng restricted wing ng Royal Geographical Society sa London, kung saan ang hangin ay amoy luma at puno ng mga lihim ng imperyo, may isang kasulatan na minarkahan ng pulang selyo, "Not for public display." Sa loob ng maraming dekada, sinabi ng mundo sa atin na ang Spratly Islands ay walang nagmamay-ari, o mas malala, na ito ay pag-aari ng mga makapangyarihang bansa na nagtatayo ng mga kuta sa ating mga bahura. Sinabi nila sa atin na masyado tayong maliit, masyadong bata bilang isang bansa para angkinin ang ganito kalawak na karagatan. Sinabi nilang manahimik na lang tayo habang pinaghahesyan nila ang ating mga dagat. Minsan nang tinuya ni Sir Archibald Thorne, isang mataas na opisyal at tagapag-ingat ng British Royal Archives, ang isang delegasyon ng mga Pilipino habang inaayos ang kanyang salamin ng may halong pandidiri. Naghahanap kayo ng titulo sa mundong pinatatakbo ng mga barkong pandigma. Ang mapang-asar na tanong niya, habang tumutulo ang kayabangan sa bawat salita. Ang mga mapa ay iginuguhit ng mga mananakop, hindi ng mga sinakop. Umuwi na kayo. Tumawa siya. Bineliwala niya sila bilang mga nangangarap lang mula sa isang maliit na bansa ng mga isla. Ngunit nagkamali si Sir Archibald ng isang malaking bagay. Inakala niyang makakalimot ang Pilipinas. Inakala niyang dahil nakatago ang mapa sa anino ng korona, ang katotohanan ay mananatiling nakalibing sa dilim. Hindi niya alam na ang tinta ay hindi kumukupas tulad ng alaala. Hindi niya alam na ang isang piraso ng pergamino, na ginawa ilang siglo na ang nakararaan, ay naglalaman ng mga coordinate na dudurog sa mga pag-aangkin ng mga higante at magpapatunay, minsan at magpakailanman, na ang tubig na iyon ay dumadaloy sa dugong Pilipino. Akala nila ay may tatago nila ang ating pamana. Nagkamali sila. Kung naniniwala ka na walang sinumang makapangyarihang bansa ang may karapatang baguhin ang ating kasaysayan, at kung handa ka nang makita ang ebidensyang talagang atin, siguraduhin mag-subscribe at samahan kami sa muling pagbawi sa katotohanan. Sabihin sa amin sa mga komento, handa ka bang ipaglaban ang kung ano ang sa atin? Taong 1978 noon, sa loob ng sagrado at madilim na mga pasilyo ng Royal Archives sa London. Ang katahimikan dito ay mabigat, sadyang dinisenyo para akot ang sinumang hindi kabilang sa elitistang akademya ng kanluran. Si Mateo, isang Pilipinong historiador na may kupas na mangas at backpack na puno ng mga photocopy ng mga alamat, ay nakatayo sa harap ng higanteng mahogany na mesa ni Sir Archibald Thorne. Si Thorne ay hindi lamang isang librarian. Siya ang bantay-pinto ng kasaysayan ng imperyo. Isang taong naniniwala na ang sibilisasyon ay nagtatapos kung saan nagtatapos ang hangganan ng British Empire. Nang hilingin ni Mateo na makita ang Oriental Maritime Charts of the 1700s, articular ang mga hindi inilabas na survey ng South China Sea, ang reaksyon ay hindi profesional na pagtanggi. Ito ay purong pandidiri. Hindi lang basta humindi si Thorne. Sumandal siya sa kanyang upuang katad, pinagdaup ang mga daliri, at tiningnan si Mateo na parang isang dumi sa malinis na sahig. Sinasabi mong teritoryo niyo ang mga bahurang ito na parang may karapatan kayo. Sabi ni Thorne, ang boses ay makinis at malamig, parang pinakintab na bakal. Pero maging tapat tayo, iho. Ang bansa niyo ay halos wala pang isang siglo. Ang mga karagetang ito ay nilakbay na ng mga galyon ng Espanya, mga frigates ng Britanya, at mga mangangalakal na Olandes bago pa man magdesisyon ang iyong mga tao na gumuhit ng linya sa mapa. Ang insulto ay tumama sa dibdib ni Mateo na parang isang pisikal na suntok. Hindi lang ito pagtanggi sa kanyang hiling, ito ay pagtanggi sa kanyang pagkakakilanlan. Tumayo si Thorne, tila higante sa taas ng mesa, at itinuro ang malalaking mapa sa pader, mga mapang iginuhit ng mga mananakop. Hindi namin binubuksan ang pribadong koleksyon ng Reyna para sa mga kwentong kutsero, aniya ng may panghahamak. Ang Spratlys ay panganib sa nabigasyon, hindi pamana para sa mga mangingisda. Bumalik ka na sa iyong mga isla at magpasalamat ka na hinayaan namin kayong manatili doon. Nakakasakal ang hangin sa kwarto.
Ikinuyom ni Meteo ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buho. Ilit na nilulunok ang galit na nag-aapoy sa kanyang lalamunan. Pero bakit ganoon na lang kadepensibo si Thorn? Bakit nanginig ang mata na matanda nang banggitin ang isang particular na coordinate? Lumabas si Meteo sa mabibigat na pinto ng oak tungo sa nanunuot na lamig ng ulan sa London. Ang kahihiyan ay nakakapit sa kanyang balat tulad ng malamig na hamog. Sa isang saglit, naniwala siya sa kasinungalingan. Baka nga tama sila. Baka nga tayo ay isang bansa lang ng mga isla na palutang-lutang na walang pamana at umaasa lang sa mga mapang iginuhit ng mga dayuhan. Umupo siya sa batong hagdan ng institute. Inapanood ang pagdaan ng mga itim na tatsi. Pakiramdam niya ay napakalit niya, talunan at burado sa kasaysayan. Ngunit pagkatapos, isang tanong ang sumunog sa kanyang hiya. Kung ang Spratlys ay talagang walang halaga, mga panganib sa nabigasyon, langgaya ng sabi ni Thorn, bakit may dedikado at dobleng kandadong registry ang Royal Archives para dito? Bakit ang numero ng katalogo na nasulyapan ni Meteo sa likod ni Thorn ay nagsisimula sa code na CR-1878, Crown Restricted? Bumalik siya kinabukasan, hindi para magmakaawa, kundi para magmanman. Naghintay siya sa dilim ng reading room, nagkukunwaring nag-aaral ng mga walang kwentang ruta ng kalakalan. Pinanood niya si Sir Archibald Thorn, ang taong tumawa sa diwang Pilipino, na kinakabahang naglalakad-lakad malapit sa restricted section. Hindi umaakto si Thorn na parang isang kumpiyansang scholar. Umaakto siya na parang isang gwardiya na nagbabante ng isang presong malapit ng tumakas. Nang lumapit ang isang junior clerk sa restricted cabinet, bumulyaw si Thorn. Ang boses ay umalingaw sa tahimik na bulwagan. Huwag mong hawakan ang istanteng yen. Ang mga dokumentong iyon ay marupok. Pero hindi karupukan ang dahilan kung bakit nanginginig ang boses niya. Takot. Napagtanto ni Meteo kasabay ng pagbugso ng adrenaline na ang kayabangan ay isa lamang maskara. Hindi nila itinatago ang mapa dahil ito ay walang halaga. Itinatago nila ito dahil ito ay mapanganib. At sa sandaling iyon, naglaho ang hiya, napalitan na malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya aalis ng London hanggat hindi niya nakikita kung ano ang nasa loob ng kabinet na iyon. Swerte, o marahil ay tadhana, ang kumampi sa matatapang. Agkalipas ng 2 araw, sa isang pambihirang pagpapalit ng shift, lumuwag ang mahigpit na hawak sa archive sa loob ng eksaktong 5 minuto. Ang junior clerk, na natatambakan ng mga delivery ng colonial records, ay naiwan ang mabigat na tansong susi sa gilid ng sorting table. Hindi nag-atubili si Meteo. Ang puso niya ay kumabog sa kanyang dibdib parang tambol ng digmaan, habang sumusulpot siya lagpas sa mga velvet rope. Ang hangin sa loob ng restricted vault ay mas malamig, amoy na agnas na pepel at mga nakalimutang kasalanan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniisa-isa ang mga halera ng mga cylinder na balot sa katad hanggang sa mahanap niya ito, case 402. South Sea Service, unverified. Unverified. Ang salitang iyon ay isang kasinungalingan. Isa itong tatak na ginagamit para ilibing ang mga katotohanan masyadong abala para aminin ng imperyo. Hinila niya pababa ang cylinder. Mabigat ito. Kasing bigat ng katotohanang itinatago nito. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inilatag ni Meteo ang pergamino sa malapit na mesa. Luma na ang mapa, ang mga gilid ay sunog sa kulay cap dahil sa panahon. Iginuhit ng isang kartograpo ng Britanya noong kalagitnaan ng ika-negatibo 18 siglo. Ngunit hindi ang baybayin ng Britanya ang umagaw sa kanyang pansin. Ito ay ang mga detalyado at hindi may tatangging mga linya na nagwugnay sa magaspang na baybayin ng Palawan patungo sa mga nakakalat na hiyas ng Spratlys. Doon, sa kupas ngunit nababasa pang itim na tinta, ay may nakasulat na nota mula mismo sa surveyor ng Royal Navy. Fisheries and shoals occupied by the natives of the archipelago, sovereign to their local detu. Mga pangisdaan at bahurang inukupa ng mga katutubo ng archipelago,
sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang lokal na datu. Tumigil ang paghinga ni Meteo. Sinabi sa mundo na ang mga islang ito ay mga batong walang laman hanggang sa dumating ang mga makapangyarihang bansa. Pero heto, sa mismong aklatan ng Reyna, ang patunay na nauna tayo doon. Nangingisda tayo, namumuhay, at pinamumunuan ang mga tubig na ito habang ang kanluran ay nag-aaral pa lamang kung paano maglayag dito. Sinundan niya ang linya gamit ang kanyang daliri, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi tayo kailanman naging maliit. Pinatahimik lang tayo. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng may palahaw, na umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Nakatayo si Sir Archibald Thorne sa pintuan. Ang mukha ay baluktot sa galit ng isang elitista. Hindi na siya mukhang scholar. Mukha na siyang isang mandaragit na pinasok ang teritoryo. Lapastangan, ang simula niya habang sumusugod, handang ipakaladkad palabas o ipahuli si Meteo. Pero hindi tumakbo si Meteo. Hindi siya humingi ng tawad. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa London, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nakadiin ng mahigpit sa pergamino sa mesa. Hindi na siya basta bisita lang. Siya na ang may-ari ng katotohanan. Basahin mo, utos ni Meteo, ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng hustisya. Sabihin mo ulit sa akin na bago lang ang bansa namin. Sabihin mo ulit sa akin na wala kaming kasaysayan. Tumigil si Thorne. Tiningnan niya ang matatapang na mata ni Meteo, tapos ay tumingin sa nakabukas na mapa. Ang kwarto ay binalot ng katahimikang napakalalim na maririnig mo ang pagbagsak ng alikabok. Sinuri ng mga mata ni Thorne ang inskripsyong Latin at ang nota ng surveyor na 40 taon niyang ipinakunwaring hindi umiiral. Hindi siya nanuya. Hindi siya tumawa. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nagmukha siyang multo ng imperyong kanyang pinagsisilbihan. Inabot niya ang kanyang salamin. Nanginginig ng husto ang mga kamay. At tinanggal ito. Nakatitig sa tinta na may halong purong lagim. Ang tawanan na pumuno sa opisina noong nakaraang araw ay patay na. Ang pumalit dito ay ang dumudurog na realisasyon na ang isang simpleng Pilipinong historiador ay kakahukay lang ng isang bagay na pinakakinatatakutan na korona, ang hindi mapasusubali ang legitimasya. Napalupasay si Thorne sa mesa. Ang kayabangan ay naglaho sa kanyang katawan. Hindi na siya nakatingin sa mapa. Nakatingin siya sa sarili niyang pagkatalo. Ang katahimikan sa kwartong iyon ay tunog ng isang imperyong lumuluhod. Si Thorne, ang taong nagbabante sa mga pintuan ng kasaysayan, ay hindi na makatingin ng diretso sa mata ni Meteo. Hindi siya tumawag ng gwardya. Hindi siya sumigaw. Nakatitig lang siya sa sahig, talunan dahil sa bigat ng tinta at pergamino. Napagtanto ni Meteo noon na hindi niya kailangang ipuslit ang mapa palabas sa ilalim ng kanyang Amerikana. Ang tagumpay ay wala sa paghawak ng papel. Ito ay nasa pagsaksi sa takot sa mga mata ng mga taong sumubok na burahin tayo. Lumabas siya ng Royal Archives hindi bilang isang estudyanteng humihingi ng pahintulot, kundi bilang isang tagapagbante ng nabawing katotohanan. Ang ulan sa labas ay hindi na malamig, pakiramdam nito ay isang binyag. Hindi tayo kailanman nawala. Naghihintay lang tayo na maabutan ng mundo ang matagal ng inaawit ng mga alon sa loob ng maraming siglo, na ang mga tubig na ito ay hindi lamang pag-aari ng Pilipinas, ito ay ang Pilipinas. Ang mapang nahanap ni Meteo ay patunay na ang ating mga ninuno ay hindi lamang palutang-lutang sa agos, sila ang mga Panginoon nito. Maaaring itago ng mga eskeptiko ang mga dokumento, maaari silang magtayo ng mga artificial na isla at maaari nilang baguhin ang mga textbook. Pero hinding-hindi nila mabubura ang katotohanan na nang makita nila ang hindi may kakailang ebidensya, nanginig sila. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang nakatagong mapa sa isang vault sa London. Ito ay tungkol sa mga mangingisda ng Zambales at Palawan na humaharap sa mga bakal na barko gamit ang mga bangkang kahoy araw-araw. Ito ay tungkol sa tapang na tumayo sa harap ng mga higante at tumangging lumuhod.
Ang mapang nahanap ni Mateo ay nagpapatunay na hindi tayo mga dayuhan sa sarili nating bakuran. Tayo ang mga may-ari ng bahay na bastos na itinulak sa gilid. Ang balidasyon na ito ay may malalim na ipinapahiwatig. Ang ating soberanya ay hindi regalo mula sa United Nations o konsesyon mula sa mga kolonyal na kapangyarihan. Ito ay likas sa atin. Ito ay nakasulat sa mga coral, dala ng mga agos, at ngayon, kinumpirma ng mismong mga imperyong sumubok na patahimikin tayo. Tayo ay lahing may puso, isang pusong tumitibok ng mas malakas kaysa sa makina ng anumang barkong pandigma. Taglay natin ang diskarte upang maglayag sa pinakamarahas na bagyo ng geopolitika at ang diwa ng bayanihan na nagbibiki sa atin kapag sinusubukan tayong paghiwalayin ng mundo. Magsilbi itong paalala sa bawat Pilipinong nanonood. Huwag niyong hayaang sabihin nila na tayo ay mali. Ang maliliit na bansa ay hindi nagpapatakot sa mga imperyo para itago ang katotohanan. Tayo ay malawak, tayo ay matatag, at hanggat ang mga alon ay tumataas at bumababa, aalalahanin ng mga tubig na iyon kung kanino talaga sila kabilang. Sinubukan nilang ilibing ang ating nakaraan sa maalikabok na mga archive sa pag-aakalang tuluyan na tayong makakalimot. Pero ang katotohanan ay parang araw. Hindi ito may tatago habang buhay. Sa bawat Pilipinong nanonood ngayon, itaas niyo ang inyong noo. Sa wakas ay nakikita na ng mundo ang matagal na nating alam. Maaari nilang itago ang ating mga mapa, maaari nilang baguhin ang mga libro, pero hinding-hindi nila mapapatay ang apoy ng isang bansang tumatangging magpasakop. Ito ang ating dagat. Ito ang ating pamana. At hinding-hindi natin ito isusuko.